Blessed Sunday to everyone. Welcome sa ikalawang linggo ng buwan ng Setyembre. So nasa bare months na po tayo, pero hindi pa rin malamig ang simoy ng hangin. Anyway, nararamdaman na natin, no, ang pagdating, malapit ng pagdating at although malayo pa, no, ng ating ipinagdiriwan taon-taon, no, ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nasa series pa rin sa ating character study. So, ngayong buwan ng Setyembre, we are looking at the life of the prophets in the Old Testament. Okay? Ang mga propeta po sa Lumang Tipan ay mayroong mahalagang ginampanang tungkulin o role, no? Dahil po sila yung mga pinili ng Diyos para maging tagapagsalita niya, no? They were God's spokespersons to His people and even to other nations. Dalawang klase ng kanilang mensahe, no? Una, forth-telling. So meron silang sinasabi, they're proclaiming a message from God. Usually ay warning, calling Israel to repent of their sins and return to God, or suffer the consequences of their disobedience. Pero may kasama ring message of hope from God, no? Dahil mayroong magandang mga pangako ang Panginoon para sa bansang Israel. The message can also be foretelling. Ibig sabihin, prophesying for future events, immediate, malapit na mangyari, or distant time, matagal pa. Kaya may mga prophecies sa Old Testament na nangyari na, naganap na, pero may mga mangyayari pa. They were classified as either major prophets at minor prophets. So hindi ibig sabihin mas mahalaga yung major kaysa minor, no? Ang pinagbatayan dito yung haba nung mga aklat na kanilang sinulat sa Old Testament, no? So, yung mga major prophets, medyo mahaba ang kanilang mga books na sinulat sa Old Testament. So, ang listahan, no, ng mga major prophets, si Isaiah, si Jeremiah, Ezekiel, at saka si Daniel. Now, the rest, nung 12 prophets are called minor prophets. Usually, maikli lang ang mga aklat na kanilang sinulat. Ang mga propeta sa Old Testament ay naglingkod or they ministered in 3 periods in the history of Israel. Yung unang period ang tawag ay pre-exilic. Ibig sabihin, bago sila ma-exile o masakop. No? So, winarningan na sila ng Panginoon at may mga propeta na nag-minister sa panahong yon. Yung panahon naman na sila ay nasakop na, ang tawag doon ay exilic. No, during the exilic period, at nagkaroon sila ng pagkakataong makabalik sa Jerusalem, at ang tawag doon ay yung post-exilic period. So yan, pre-exilic, exilic, at saka post-exilic period. At dalawang lugar ang kanilang pinagministeryuhan, no? Yung naalala natin, no, na after ni Solomon ay nahati ang kaharian. The kingdom or the nation of Israel was divided into 2, no? So yung nasa taas, yung Northern Kingdom, saka yung nasa ibaba, Southern Kingdom. So ang Northern Kingdom ay binubuo ng 10.5 tribes. Ang Southern Kingdom ay binubuo ng 1.5, Judah at kalahati ng tribe of Benjamin. So yun ang pagkakahati nila, no? At yung Northern Kingdom ay tinawag na Israel, at ang capital niya ay Samaria. At yung Southern Kingdom ay tinawag namang Judah, na ang capital naman niya ay Jerusalem. Okay, so yan ang buhay ng mga propeta sa Lumang Tipan. So today we shall look at one of the most popular prophets because of his unique experience where he stayed 3 days inside the body of a big fish. Ang common interpretation ngayon ay whale, ang big fish na yun, no? Pero
Sa original ay wala namang nabanggit, kundi ang ibig lang sabihin ay malaking isda, great or big fish, which of course foreshadows the death and resurrection of Jesus at the third day. So yun yung kanyang symbol, no, nung nangyaring yun, naranasan na yun ni Jonah, no. At yan ay sinasabi sa Matthew 12:39 to 40. But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." No? So yun yung ginamit ng Panginoon para ipaliwanag kung ano ang kanyang ang mangyayari sa kanya, no? Na pagkatapos siyang ipako doon sa krus, siya inilibing at siya nanatili ng 3 araw, at sa 3 araw siya ay nabuhay na maguli. So siguro ngayon pa lang nahulaan nyo na ang ating Bible character na isang propeta sa Old Testament. So ang pangalan niya ay Jonah. Jonah, no? His name means dove, kalapati. So hindi ko alam, no, na-research ko pero walang masyadong information about it. So si Jonah ay isang pre-exilic prophet. He prophesied during the reign of King Jeroboam. Ito right after na ma-divide ang kingdom. Si King Jeroboam, year 793 to 753 BC, sa Northern Kingdom siya, no? Sa Israel. At bago ang Israel ay mahulog sa kamay ng mga Assyrians noong 722 BC. No? So, pre-exilic period, nag-minister itong si Jonah. Now, he was commanded by God, no? Mayroong specific na utos ang Diyos sa kanya, no? Pumunta ka sa Ninive at babalaan mo ang mga tao doon. Ang Ninive, ang ancient capital of Assyria. So, hindi siya basta city, no? So, capital siya ng Assyria. So, babalaan sila of the impending destruction or destructions na mararanasan nila unless they repent of their sins. So, yun ang misyon ni Jonah. Pupunta siya sa Nineveh para babalaan sila'y magsisi at para hindi nila maranasan yung great destructions na sinabi ng Panginoon na mararanasan nila dahil sa kanilang kasalanan. So, nung panahon na ito, during these times, or those times, Nineveh was a powerful city known for its barbaric cruelty. No? Masyadong malupit ang mga ito, no? Sa mga tao na kanilang nasasakop, o mga bayang kanilang nasasakop. Sa ngayon, today, it is known as modern city of Mosul in Iraq. So, yan yung lugar na yan, no? Ngayon. At first, Noah did not obey God. Yan ang ayon sa kwento, no? So, instead of going to Nineveh, he went to Tarshish. At ang Tarshish ay opposite side, no, ng Nineveh sa western part. At dahil doon sa kanyang pagsuway na yon, no, ang naging nangyari sa kanya, siya ay itinapon mula doon sa kanilang sinasakyang boat into the sea. Kasi yun lang ang paraan para tumigil ang bagyo, at siya ay nilunok. He was swallowed by a big fish. Na marami ang nagsasabi na kwento lang ito, hindi ito totoo, no? Pero alam natin yan na ito totoo. He stayed 3 days inside the fish until he was thrown back to the land. So, iniluwa siya ng isda sa lupa, no? At siya ay naglakad ng 3 araw papunta sa Nineveh. At nung nasa Nineveh na siya, he preached the message of God and the whole city repented. Nagsisi ang lahat. So, pwede nating masabi na pinaka-successful, no, na evangelistic event ito, no? Mula sa hari, lahat, no? Yung almost thousands of people in Nineveh ay nagsising lahat. Okay? So, yan ang pinakakwento ni
ni Jonah. So let me share 2 lessons that we can learn in the life of Jonah. By the way, ang title ng ating message, Jonah, the Disobedient Prophet. No? Hindi maganda ang description niya, pero inlove siyempre ng Panginoon ang kwentong ito para tayo ay turuan ng mahalagang aral. So, 2 lessons ang ating titingnan dito, no, sa buhay ni Jonah. Una, the consequences of disobedience to God's command. The consequences of disobedience to God's command. Ang resulta ng pagsuway sa utos ng Diyos. Basahin ko yung Jonah 1, chapter 1, verse 1 until 10. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it, for their evil has come upon before me. But Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went on board to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. But the Lord hurled a great wind upon the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship threatened to break up. Kung halos masisira na yung barko, no? Then the mariners were afraid. So ito yung crew, no? Natakot sila. So ibig sabihin talagang grabe, no? And each cried out to his God. So kanya-kanya silang panalangin sa kanilang mga Diyos. And they hurled the cargo that was in the ship into the sea to lighten it for them. Tinapon na yung mga gamit na iba, no? Para lang gumaan ang sinasakyan nilang boat. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had lain down and was fast asleep. Si Jonah, wala siyang pakialam, natutulog siya. So the captain came and said to him, What do you mean, you sleeper? Arise, call out to your God. Magdasal ka sa iyong Diyos. Perhaps the God will give a thought to us that we may not perish. So talagang napakadelikado na ng kanilang sitwasyon, ano? Talagang hindi lamang yung sinasakyan nila ang masisira, kundi mamamatay silang lahat. Verse 7, And they said to one another, Come, let us cast lots. So isa yan sa kanilang mga kapamaraanan noon, no? That we may know on whose account this evil has come upon us. So yun yung common na paniniwala. Kapag may nangyaring masama, may gumawa ng kasalanan at yung pangyayaring yon, no, naisip nila na dahil mayroong isa sa kanila na dahilan noong nangyayari sa kanila, no. So they cast lots, and then the lot fell on Jonah. Ayan na, si Jonah nga. Then they said to him, Tell us on whose account this evil has come upon us. What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And of what people are you? And he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. No? So, magandang statements ni Jonah about this God, no? Then the men were exceedingly afraid and said to him, What is this that you have done? So, talagang naniwala sila sa sinabi, no, na sabi niya kasi, no, who made the sea and the dry land. Agad siya yung sovereign God na may control. At tinanong siya ng mga kasama niya, ano bang ginawa mo? For the man knew that he was fleeing from the presence of the Lord because he had told them. So sinabi niya yung dahilan. Sumuway siya sa utos ng Diyos. So Jonah directly disobeyed God's clear command to go to Nineveh to warn them of their impending destruction because of their evil deeds. God wants him to go to Nineveh, but he went to Tarshish. Sabi ko nga sa iyo, opposite side. Suggesting that he wants to be as far as possible from where God wants him to be. Bakit kaya ayaw ni Jonah na pumunta sa Nineveh? Una sa lahat, alam ni Jonah na patatawarin ng Diyos ang mga taong ito, no? Kaya siya pinadala doon. May gagawin ng Diyos. At alam niya na gano'n ang gagawin ng Panginoon, patatawarin sila, no? At hindi na sila, the city will not be destroyed. Or God will spare the judgment to the people of Nineveh. At ayaw niyang mangyari yun.
Pagtaka, no? Bakit kaya ayaw niya mangyari, no? Dahil ang Ninive ay mortal na kaway ng Israel, no? So, hindi natin alam, wala sa account, no? Pero marahil dumanas din ang Israel ng matinding hirap sa malupit na mga taong ito. No? So, Jonah had a personal issue with the Ninevites. He hated them and he wanted revenge instead of mercy. Yun, may personal issue siya, no? So, ayaw niyang mapatawad sila, ayaw niyang maligtas sila. Ang gusto niya, mapahamak sila, makaganti siya, o maiganti niya ang kanyang bansa. Pero itong nakita natin dito, no? Nakita natin. When we disobey God, it means that we want to follow what we want than what God wants. Basically, yun ang disobedience, no? May nais ang Diyos na gawin mo, pero ikaw gagawin mo yung opposite o kabaliktaran. Siguro lahat tayo nakaranas niyan, no? Alam natin, ito ang gusto ng Diyos, itong nais ipagawa ng Diyos sa atin, pero anong ginawa natin? Yung kabaliktaran. Sinuway natin ang utos ng Diyos. And just like Jonah, sometimes we rationalize our disobedience. Parang may dahilan tayo, bakit natin hindi gagawin yun, no? Kagaya ni Jonah, may dahilan siya. Bakit patatawarin ng mga taong yan? No, napakalupit niyang mga yan, no? So may dahilan siya. Hindi tama yun. Diba? Hindi yan just. Parang gano'n ang sinasabi niya. So, sinunod niya yung kanyang gusto instead of obeying the command of God, no? So, maliwanag, it's plain stubbornness. Matigas ang ulo ni Jonah. No? Ayaw niyang sumunod. At alam ni Jonah na siya ay nagkasala. Alam niyang mali ang ginawa niya, no? Na-realize niya marahil nung siya ay nakasakay na sa boat at nagkaroon ng bagyo, nagbunutan at siya ang sa kanya pumatak yung lot at siya itinapon. Na-realize niya talaga na siya ay talaga nagkamali siya. Mali ang ginawa niya, no? At mabuti naman yon. Dahil mamaya makikita natin kung ano yung kasunod ng kwento, no? Isang makikita natin doon, siya'y nanalangin sa loob ng tiyan ng malaking isda. No? So, nakipag-usap siya sa Diyos. Kasama ng pakikipag-usap na yon, siyempre humingi siya ng tawad. At sa mabiyaya at mabuting Diyos, siya ay pinatawad. No? So, maliwanag mga kapatid, no? Disobedience will always have its consequences. Laging may bungang hindi maganda ang hindi pagsunod. We will pay a great price when we disobey. Ano? Kumbaga malaki ang kapalit kapag hindi tayo sumunod sa Diyos. Lalo na sa case ni Jonah, ang utos ay hindi lumakad lang o tumakbo lang, no? Kundi i-preach ang message of hope, salvation sa kanila para hindi sila mapahamak. No? Parang evangelism, no? At marami sa atin ay in a way disobedient tayo dahil hindi tayo nagsishare ng ating faith. Hindi natin sinishare si Jesus Christ ang salvation sa kanila. In that sense, maraming mga Kristiyano pwede nating sabihin na disobedient. No? Sabi sa Galatians 6 verse 7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. Sabi niya, huwag niyong lokohin ang Diyos. Hindi natin talaga pwedeng lokohin ng Diyos. Alam niya ang lahat, no? Sabi niya, kung anong itinanim mo, ay siyang aanihin mo. Siyempre, law of nature. Pero it's a biblical principle. Diba? Sa law of nature, pag nagtanim ka ng kamote, siyempre kamote, ang aanihin mo. Diba? Alam namang ubas, diba? Sa spiritual, ibig sabihin, pag ikaw ay hindi sumunod na itinuturing niyang kasalanan ng Biblia, mayroon siyang bunga. Aanihin mo yung bunga ng hindi mo pagsunod, no? Maliwanag yun. Pero minsan, no, may mga nagsabi na parang wala naman, di ba? Alam mo, sumuway ka, pero parang wala naman. Hindi parang wala yun. Meron yun, no? Minsan, sa kabutihan ng Diyos, ay hindi kaagad-agad ang consequence ng ating ginawa.
Pero sa totoo lang, mas mabuti yung kaagad-agad, no? Para natatawan tayo, kagaya ni Jonah, no? Makahingi tayo ng tawad, makabalik tayo at mabigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Okay? So, our actions, whether good or bad, will have its corresponding consequences. Hindi nga lang, pag disobedience ang ating action, hindi maganda magiging result ito para sa atin. Sa verse 11 hanggang 16, basahin natin, tuloy natin, no? Then they said to him, "What shall we do to you?" No? Tinanong siya, si Jonah, no, ng mga kasama niya, "That the sea may quiet down for us. For the sea grew more and more tempestuous." Lumakas ang alon, lumakas ang hangin. At sinabi ni Jonah, he said to them, "Pick me up and hurl me into the sea. Then the sea will quiet down for you, for I know it's because of me that this great tempest has come upon you." So, napakaliwanag. Yung nararanasan nila ay bunga ng pagsuway ni Jonah. Maliwanag yun. Maliwanag kay Jonah yun. At yun ang sinabi niya. Ihagis niyo ako sa dagat at titigil ang bagyo. Verse 13, "Now nevertheless the men rowed hard to get back to dry land, but they could not, for the sea grew more and more tempestuous against them." So, ayaw din gawin ng mga kasama niya. Nagigilty din sila, no? Na alam nila, pag tinapon nila si Jonah sa dagat, mamatay siya. At ayaw rin nila pumatay, in a sense, no? Ayaw nila maging kasangkapan sa kamatayan ni Jonah. Nagsikap sila, pero wala talaga. Minsan, sa ating pananampalataya, pag meron tayong ginawang pagkakamali, minsan bumabaawi tayo eh. Pero hindi rin tamang paraan. No? Kailangan magsisi tayo. No? Pakumbaba tayo. Tama natin ang ginawa nating mali. No? So sa verse 14, "Therefore they called out to the Lord, O Lord, let us not perish for this man's life, and lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you." O humingi na sila ng tawad na alam nila na pwedeng mamatay si Jonah. Sabi niya, wag niyong sisingilin ang dugo niya sa amin. No? Ang gagawin namin ay ayon lang sa sinabi ni Jonah. No? Dahil kung hindi, kami namang lahat ay mapapahamak. So they picked up Jonah and hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. So, nakita natin, tumigil ang bagyo. No? Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. So naging testimony ng kapangyarihan ng Diyos ni Jonah, na nakita nila na mas makapangyarihang Diyos kaysa sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ano sabi rito? They offered sacrifice to the Lord and made vows. So in a way, no? Naging yung karanasan ni Jonah ay ginamit ng Diyos para ipakilala kayong sarili at para sila rin ay makakilala sa Panginoon. No? Yan ang kagandahan ng Panginoon. No? Sa gitna ng ating pagkakamali, pwede niyo pa rin gamitin yon para sa kanyang kalwalhatian. So basically, there were two consequences of Jonah's disobedience. No? Dalawa yung resulta ng kanyang disobedience. Una, harm to people with him in the boat. Yung kapahamakan ng mga kasama niya doon sa boat. Sabi sa 14, "Therefore they called out to the Lord, O Lord, let us not perish for this man's life." Pagamat na tinutukoy nila, yung kasalanan gagawin nila, na iahagis nila si Jonah, pero nabanggit din daw sa mga una natin binasa na dahil sa lakas ng bagyo, talagang masisira yung sinasakyan nila, sigurado mamamatay silang lahat. No? And lay not on us innocent blood, for you, O Lord, have done as it pleased you. So mga kapatid, magandang paalala ito sa atin, no? Na ang ating kasalanan, ang ating pagsuway ay may masamang epekto hindi lamang sa atin, kundi sa iba, lalong-lalo na sa mga taong malapit sa atin. Di ba, mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating mga kaibigan. Kaya bago tayo gumawa ng kasalanan,
ay isipin natin na hindi lamang tayo ang maapektuhan niyan, no? Kundi ang mga taong mahal sa atin. Ang kasalanan ni Jonah ay nagdala ng panganib sa buhay ng mga kasama niya. Walang kaalam-alam. Pero sila'y nadamay dahil sa kasalanan ni Jonah. Kaya nga nawa ito yung magpaalala sa atin, no? Na ang consequence ng ating pagsuway ay maaaring magbunga ng kapahamakan sa mga taong mahal sa atin, sa taong malapit sa atin. Sa halimbawa na lang, no? Kunyari yung issue ng infidelity o pagtataksil. Halimbawa, sa samahan ng mag-asawa. So, iisipin mo, yung asawa mo lang marahil ang maapektuhan, pero apektado ang mga anak. At hindi lang yung mga anak ang maapektuhan, pwede rin maapektuhan pa yung apo dahil yung bunga nung nangyari yun, yung karanasan na yun, sa mga anak ay maaaring magbunga ng iba-ibang kaisipan sa kanila na maapektuhan din ang kanilang magiging future marriage or marriages. Hindi natin maiwasan yan eh. No? Na maapektuhan ng ibang tao sa ating ginagawang kasalanan. Nakita niya natin yan dito sa karanasan ni Jonah. Pangalawa, siyempre, hindi lang harm sa iba, no? Kundi pangalawang consequence ay harm to himself. No? Siyempre, siya yung kapahamakan para sa kanyang sarili. So, ano nangyari? Verse 15. So, they pick up Jonah and hurled him into the sea, and the sea ceased from its raging. So, iniagis siya sa dagat. No? At ano mangyayari sa ganong sitwasyon? No? Kahit mahusay kang maglangoy, siguradong yon ay kamatayan. No? Kapahamakan ang mangyayari sa kanya dahil sa kanyang hindi pagsunod. No? Maraming halimbawa sa Bible, no, ng Bible characters na napahamak. They suffered because of disobedience. Halimbawa na lang ay si King Saul, ang unang hari ng Israel. So alam ni King Saul na ang hari ay hindi pwedeng mag-offer ng sacrifice sa Diyos. Yan ay gawain ng pari. Pero may isang pagkakataon na nainip siya na hindi pa dumarating ang pari para gumawa ng paghandog. So ang ginawa niya ay siya na. Siya na naghandog. Siya nagsunog ng mga insenso, no? Kasi pressured na siya eh. Dahil may mga kalaban, kailangang mag-inquire na siya sa Panginoon. Ano nangyari? Yun ang naging dahilan, tinanggal ang kanyang pagkahari. Bagamat sa totoo lang, sa simula pa lang naman, hindi naman siya talaga ang pinili ng Diyos, kundi siya ay pinili ng tao. But nevertheless, yung kanyang aksyong ginawa, na sinuway niya yung maliwanag na utos ng Diyos, it has cost him his kingship. Halimbawa ay si Moises. Inutusan si Moises ng Diyos, kausapin ng bato para lumabas ng tubig. Kasi nga, mareklamo ang mga tao, sila ay nauuhaw, kailangan nila ng tubig. So sabi ng Panginoon, kausapin mo Moses ang bato para lumabas ng tubig. So marahil, nauubusan na rin ang pasensya si Moises. Sa halip na kausapin niya ay hinampas niya ang bato. Kasama na rin siguro yung inis doon. Alam niyo, naging consequence nung kay Moises. Sabi ng Panginoon, dahil hindi mo ako sinunod, sabi ko, kausapin mo lang, yan, pinukpok mo, hindi ka makakapasok sa promised land. Makikita mo lang ang promised land, pero hindi ka makakapasok. Bagamat siyempre, mas maganda yung promised land na pinunta ni Moses. Pagkatapos na siya'y mamatay at binigay ng Diyos ang kanyang kapahingahan. Classic example, ang bansang Israel, the nation of Israel. Ilang mga great empires ang sumakop sa kanila. No? At sinira ang Jerusalem, no? Yung sentro ng kanilang worship.
Naranasan nilang lahat yung maraming pinatay. Bakit? Because of idolatry and immorality. Sumuway sila sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos. Anong naging consequence? Kapahamakan para sa kanila. Sabi sa James 1:14, "But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, bring forth death." So dito, pinapakita paano nabubuo ang kasalanan, no? O paano tayo nagkakasala, ikinumpara sa panganganak, no? So parang naglilihi muna, no? Magbubuntis, maglilihi, hanggang lumabas ang bata. May proseso. Sa kasalanan naman, iba. So nagsisimula sa tukso, dahil sa pagnanais ng laman, at kapag ginawa mo na, parang ipinanganak mo na yung pagnanais mo, yun yung kasalanan. At sabi nga, when sin is fully grown, it brings forth death. Yun ang bunga. Kamatayan. Kapahamakan. In short, ang bunga ng kasalanan o pagsuway natin sa Diyos. Sa Deuteronomy 11:26-28. So, ang context ng text na ito, so papasok na sila sa Promised Land. So, ang ginawa ni Moses ay pinaalalahanan uli sila. Kaya nga ang tawag sa Deuteronomy ay the second giving of the law. No? Parang paalala lang, bago kayo pumasok, gusto kong ipaalala sa inyo. At ito ang paalala niya. No? "See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commandments of the Lord, your God, which I command you today. And the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way that I am commanding you today to go after other gods that you have not known. And when the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession." So yan ang kanyang paalala. Sumunod kayo sa Diyos, mayroong pagpapala. Sumuway kayo sa Diyos, mayroong pagpapalo. So mamili kayo. Mga kapatid, alam natin, dyan din. Yan din ang inilatag ng Biblia para sa ating lahat ng mga mananampalataya ngayon. Sumunod kayo, pagpapalain kayo, sumuway kayo, may palo, may parusa. Pero ang malungkot, marami pa rin mananampalataya pinipili ang sumuway. Pinipili ang sumuway. No? Marami, malungkot, no? Lahat tayo. Sa gitna ng ating kahinaan, katigasan ng ulo, no? Mas pinipili natin sumuway kaysa sumunod. Gusto natin ang pagpapala. Pero nandiyan na po ang formula eh. Obey, blessing. Disobey, curse. Simple lang po eh. So, bakit hindi natin piliin ang sumunod? Napakalaki po ng challenge dito. Gaya ni Jonah, no? Napakasimple lang naman ng kanyang gagawin kung sa totoo lang. Pupunta ng Nineveh, no? At least, puproclaim niya ang gospel. That's all. Wala namang ibang hiniling sa kanya ang Diyos eh. Pero, wala. Pumunta pa siya sa kabila. Oh, sumuwi pa siya sa kalooban ng Diyos. Pero isang bagay na maganda rito sa kwento ni Jonah, hindi lang naman siyempre yung naging resulta ng kanyang pagsuway, no? Makikita rin natin yung goodness, yung grace, yung love ng Panginoon. Binigyan niya pa rin si Jonah ng ikalawang pagkakataon. Amen? God is a God not only of second, third, fourth, but many, many chances. So his life was spared through the big fish who swallowed him and took him back to Nineveh to be able to obey God's command. Sometimes, even though we don't like to obey, yet we obeyed. God can bless our obedience. May mga panahon na parang yung ating pagsunod din ay napipilitan tayo, no? Pero ang point, ang gusto ng Diyos ay sumunod tayo. Siyempre gusto ng Diyos na sumunod tayo kaagad. Pero kung hindi man agad tayo nakasunod, pero tayo nanumbalik sa Panginoon at ginawa natin yung dapat gawin, mayroon pa rin blessing niya, no?
Sabi sa Matthew 21, 31, "What do you think? A man has 2 sons, or had 2 sons. He went to the first and said, 'Son, go and work in the vineyard today.' And he answered, 'I will not.' Ayaw, no? But afterwards, he changed his mind and went." So sabi niya sa una, ayoko, pero siguro na-realize niya, sumunod siya. Verse 30, "And he went to the other son, and he said the same. And he answered, 'I go, sir,' but did not go." Yung isa naman sige po, pero hindi naman nagpunta. So may tanong, which of the 2 did the will of his father? Sagot nila, the first. So may mga panahon talaga, no? Hindi madali ang sumunod. Lalo na kung yung ipinapagawa sa atin, sa tingin natin ni mahirap, hindi natin kaya, o may iba tayong gusto, o taliwas sa gusto natin. At dito makikita natin ang mahalaga, sumunod tayo. So ang challenge lang sa atin dito ay simple. Sikapin natin maging masunurin kahit mahirap, dahil mas mahirap ang magiging consequences ng hindi pagsunod. Minsan mahirap ang sumunod, pero mas mahirap ang resulta kapag hindi tayo sumunod. Pangalawang point, the causes of Jonah's disobedience. Lahat ng ating pagsuway, merong ano yan merong dahilan. Generally, siyempre yan ay dahil sa kasalanan. Pero may iba-ibang anyo yan sa atin, no? Kaya tingnan natin kay Jonah. Bakit ba siya nag-disobey? Basahin ko po yung Jonah 4, 1-11. "But it displeased Jonah exceedingly." So, chapter 4 na po ito. So, matatapos na po, no? "And he was angry." So, anong sana iinis si Jonah? Kasi nga, nung nangaral siya, nagsisi ang buong Nineveh. O ang mga Ninevites. At hindi siya natuwa. Kakaiba, no? Siguro kung tayo ang ginamit ng Panginoon, nagsisi ang isang syudad, no? Mga mababangis tong tao, pero nagpakumbaba sa Panginoon, nagsisi, no? Dapat ang maramdaman natin wow! Diba? Sabi nga, isang kaluluwa lang ang magsisi at kumilala sa Panginoon. Buong kalangitan, mga anghel ay nagdiriwang. Siya hindi. No, sabi ito, na-displeased at galit. Galit siya. "And he prayed to the Lord and said, 'O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are gracious God, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster.'" Alam ko, yan ang gagawin mo. Kaya nga ayaw kong pumunta. No? "Therefore now, O Lord, please take my life from me." Aba, no? Hanggang galit, no? "Please take my life from me, for it is better for me to die than to live." Grabe ang desperation, no? Yeah, dahil sa nangyari. Magandang pangyayari, pero di ba? Verse 4, "And the Lord said, 'Do you well to be angry? Tama ka bang magalit?' Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city." So tiningnan niya. Nanood siya doon sa labas. "Now the Lord God appointed a plant and made it come upon over Jonah, that it might be a shade over his head, to save him from his discomfort." Nagpatubo ang Diyos ng halaman para mag-provide ng shade sa kanya. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. Bigla siyang natuwa, no? Dahil doon sa halaman. "But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant. So it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die and said, 'It is better for me to die than to live.'" Ayun na naman. So sinadya ng Panginoon, naglagay ng uod, namatay ang halaman. So tapos pinatindi ang sikat ng araw. So yan na naman si Jonah. No? Tingnan nyo, kapag ka-disobedient ka, no, ganyan ang ugali, no, ganyan ang marinig sa'yo. It's better for me to die than to live. But God said to Jonah, pakinggan nyo to, "Do you well to be angry for the plant?" Yung una, sabi niya, may dahilan bang magalit ka na itong mga tao ito ay nagsisi? Dito naman, meron ka bang dahilan na
Magalit dahil sa halaman? Sabi niya, and he said, yes, I do well to be angry enough to die. And the Lord said, you pity the plant. Ganyan to. You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I, sabi ng Panginoon, pity Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Anong makikita natin dito na ugali ni Jonah? No, pasensya na po, puro negative ano ang makikita natin, pero yung lesson na gusto ng Panginoon na matutunan natin, no? Ang unang dahilan bakit hindi sumunod si Jonah sa magandang utos ng Panginoon, sa magandang magiging bunga ng utos ng Diyos sa isang bayang makasalanan, no? 120,000 people about to perish, to be destroyed. Ganda ng utos ang ganda ng bunga pero bakit hindi pa rin siya sumunod? So, unang dahilan, number one, Jonah has misunderstanding of God. Hindi niya lubos na unawaan ang Diyos, ang karakter ng Diyos. Pero sinabi niya, di ba? Binasa natin, sabi niya, kayo Diyos lumawain, mapagpasensya, no? Mapagmahal. Alam niya naman ang katangian ng Diyos, pero hindi niya naunawaan ang kahulugan ng mga katangian yun. So Jonah, instead of being grateful on the character of God, sa halip na matuwa siya na ganun ang Diyos niya. Gracious, merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, di ba? So instead of being grateful, he resented it. He was angry, for he did not destroy Nineveh. Bakit ka magagalit na ang Diyos mo'y mabuti, no? So ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Hindi niya naintindihan. Hindi niya kilala ang Diyos, no? So instead of submitting to the will of God, he questioned the will of God. So maraming mga Kristiyano hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos kasi hindi nila lubos kilala ang Diyos. Hindi sila lumalago sa pagkakilala sa Diyos. When you are a growing Christian and you learn to know more about God, His love and everything good about Him, He's faithful, He's merciful, what the Lord Jesus Christ or what God did through the Lord Jesus Christ. Lahat na yun, pag sumasamahin mo na, pag naintindihan mo yun, that will motivate you to obey God. At dahil nga si Jonah hindi niya naintindihan, ang naging resulta, naging disobedient siya sa Diyos. Pangalawa, hindi lang na misunderstood niya ang Diyos, Jonah has misplaced values. Mali ang kanyang pagpapahalaga. No? Una, he values convenience than compliance. He values convenience than compliance. Compliance meaning pagsunod. Makikita natin yan sa Jonah 1:1 and 2. Diba? Mas pinili ni Jonah yung magaan sa kanya, yung gusto niya, no? Kaysa sa sumunod siya sa Diyos. Mas mahalaga ang ginawa sa buhay kaysa sumunod sa Diyos. Maraming mananampalatayang ayaw umalis sa comfort zone kaya't hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Ang unang concern ay kapakanang pangsarili, hindi ang nais ng Diyos at kapakanan ng iba. Maraming Kristiyano nahirapang maglingkod, nahirapang magmisyon, at kahit yung pagbibigay sa Panginoon, nahihirapan pa rin gawin. Bakit? Kasi mas iniintindi ang kapakanan ng sarili kaysa maghanap ang kalooban ng Diyos. Si Jonah mas inuna ang sarili kaysa sumunod sa Diyos. Yan ang bottom line yan. When we disobey God, ibig lang sabihin, pinipili natin yung magaan sa atin. Hindi yung masiyahan ng Diyos sa atin. Pangalawa, he values material or temporal than spiritual or eternal. Mas pinahalaga niya yung material o yung pansamantala kaysa sa spiritual at yung walang hanggan. Binasa natin kanina, no? Sa Jonah 4:9-11. Galit na galit siya na yung halaman ay namatay.
Pero hindi siya, o sabihin natin, hindi, naawa siya sa halaman. Ano? Kawawa naman yung halaman, namatay. Pero hindi siya naawa dun sa mga kaluluwa na mapapahamak. Diba? Mas pinahalaga ni Jonah ang material at pansamantalang bagay kaysa spiritual at pang walang hanggan. Mali ang kanyang pagpapahalaga. Walang panahon manalangin, pero maraming panahon sa pagtatrabaho. Kasi kikita ng salapi. May mga nagsasabi pa nga, pagpupunta sa church late, pagpupunta sa trabaho maaga. Nakakabili ng mamahaling mga gamit at gadgets, pero hindi makapagbigay sa church o sa misyon ng Diyos. Hirap na hirap. At kung nagbibigay man, ibarya at tira-tirahan lamang. Wrong priority because of misplaced values in life. Kaya na sinabi ko, si Jonah naawa sa halaman, pero hindi naawa sa mga kaluluwa ng mga tao sa Nineveh. Beloved, when we have a misunderstanding of God and when we have misplaced values in life, tandaan nyo ito, we will miss God's will in our life. Instead of obeying God, we will follow our own will. We will miss the opportunity to serve God and to be a blessing to other people. Beloved, as I close, ang prayer ko ay ganito. Na tuwing marinig natin si Jonah, hindi lang yung maalala natin yung kinain siya ng malaking isda at iniluwa siya pagkaraan ng 3 araw. Magandang maalala yun kasi makikita natin doon ang bunga ng hindi niya pagsunod at tayo ay mapaalalahanan. At makikita rin natin doon ang grace ng Diyos sa kanya na binigyan pa siya ng isang pagkakataon. Pero sana huwag nating makalimutan yung aral na natutunan natin ngayong umaga, Number 1, there will be consequences when we disobey God. Mayroong hindi magandang bunga kapag tayo hindi sumunod. Kaya mamili kayo. Susunod kayo o hindi kayo susunod. Pangalawa, when we have misunderstanding of God, hindi natin talaga kilalang lubusan ng Diyos, At mayroon tayong misplaced values, malaki po ang tendency that we will disobey God. Kaya kailangan tayo lumago sa ating kaalaman tungkol sa Diyos. Kasama na dyan ang pagbasa ng Biblia. At kailangan ding ma-develop natin ang tamang values in life. Magkasama po yan as we grow in our knowledge of God. We understand more of Him, in His ways, in His will, at mababago ang ating values para siya ay maging tama. At hindi tayo sa hindi nasusunod, kundi tayo ay matututong sumunod sa Panginoon. Tayo manalangin. Diyos namin amang banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat. Ngayong umaga ginamit mo ang buhay ni Jonah para kami palalahanan. Na may bunga po ang aming pagsuway o hindi namin pagsunod siya ng kalooban. Tulungan mo kami. Kung mahirap man, mahirapan man kami, sana in the end, pipiliin pa rin namin sumunod sa inyo. Natutunan din namin ngayon, Lord, na kapag hindi ka namin lubos na kilala at hindi po tama ang aming pagpapalaga sa buhay, maaaring piliin namin ang sumuway kaysa sumunod. Kaya Lord, tulungan mo kami, nawa po sa aming pakikinig, pagbabasa, pag-aaral. Patuloy namin makilala ka at patuloy baguhin mo ang aming mga values na mas sigit namin pahalagahan ang mga bagay na spiritual at eternal kaysa sa mga bagay na material at temporary. Para sa ganon, kung titimbangin namin ang mga bagay, kung susunod o hindi, pipili namin ang sumunod sa inyo. Salamat po. In Jesus' name, Amen and Amen.